Good Morning Boss. At syempre, this year, 2013, is a milestone po for Earth Day Network Philippines. It's the eve of its 15th anniversary and it is going virtual. At syempre, ngayong umaga po, April 22, 2013, Earth Day po. At syempre, marami pong tao, dagsa po ang tao dito sa Quezon Memorial Circle para sa kanilang programa. At para bigyan po tayo ng impormasyon tungkol dito, makakasama po natin ang ating very special guests this morning. From Earth Day Network Philippines, si Mr. Roberto Guevara, ng Chairman or President ng Country Coordinator, and Mr. Walter Alferez, Executive Director of Earth Day Philippines. Good morning po. Good morning to everyone. Good morning. Happy Earth Day. Yes, Happy Earth Day po sa inyong lahat. Siyempre, umpisahan na natin Earth Day Philippines 2013. Ano pong mga programang nakalatag po? Para sa celebration ng Earth Day this year, nagkaroon tayo kanina-kanina lang yung lakad para sa inang kalikasan at maya-maya ay maririnig natin ang State of the Philippine Environment Address na i-deliver ng DENR at ito ay magpapakita ng estado ng ating kapaligiran sa bansa na siya ring magiging rason o dahilan kung bakit dapat bawat isa ay gumagawa ng mga hakbang o mga aksyon para sa ating kapaligiran. Anong kahalagahan nitong programa ninyo para sa kalikasan natin? Ang talagang layunin ng Earth Day ay himukin lahat ng mga merong gustong gawing pagbabago. Dahil ang nangyayari, pag sila, wala silang para bang direksyon, medyo sabog yung mga programa. Kaya ang layunin ng Earth Day, mag-provide ng isang theme ng direction para yung libo-libo o milyong mga tao na gustong may gawin para sa kalikasan ay magkaroon ng convergence ito sa Earth Day celebration. At least once a year, alam nila na meron tayong ganito pagtitipon. Kasi buong Pilipinas ngayon, sabay-sabay, ay meron tayong simultaneous celebrations. Kanya-kanya sa local government, sa mga simbahan, sa business, civil society or non-government organization. Sama-sama po yan. At ang team natin Earth Day, every day, everywhere, for everyone. Yung focus na for everyone means, yun nga, lahat ng sektor. So, hindi lamang gobyerno, hindi lamang mga barangay, kundi pati mga individual na may bahay, mga senior citizen, bataan. Pag pinagsama-sama lahat yan, may epekto yan sa ating kalikasan. Well, ako naman I believe siguro tama rin tong Earth Day na to dahil nga very significant siya ngayon dahil alam naman natin yung mga insidente about sa mga kalikasan natin. Nandiyan ng mining-related incidents, pati na rin yung sa Tubataha Reef. Tama po ba ito? Tama. Kaya nga isa sa ating mga layunin ngayon ay magkaroon ng panawagan ng eco-governance kung tawagin. Dahil pag sinabi po kasing eco-governance, hindi lang po ito nangangahulugan na gobyerno, kundi pangangalaga ng ating mga likas na yaman, maging gobyerno man, business, civil society, o kahit yung individual na tao sa kanyang pamamahay, sa kanyang sarili, ay pwede pa rin gumawa ng eco-governance. Nabanggit po ninyo yung mining-related incident, tapos yung Tubataha Reef. Ito po ay isang malaking simptoma lamang ng kawalan ng malasakit ng bawat isa para sa ating kapaligiran. Perfect venue or program for sa ating lahat dahil ito ay to call their attention na rin at saka syempre para rin dahil nga sabi ko nga kanina ang isang proyekto hindi siya magiging successful kung walang participation din ng mga tao. So is this open to the public? Of course. Yung program po ngayon? Yun nga, hindi lang dito sa Quezon Memorial Circle, lahat ay bitado hanggang ngayong hapon, alas 5 ng hapon. Dire-diretso yan, may mga iba't iba tayong mga programa, mga presentasyon, mga kantahan, sayawan. At hindi lang yan, sa lahat ng SM Mall sa buong Pilipinas, meron tayong Eco Fair. Yung 46 malls, sabay-sabay sila, may venue doon kung saan yung Eco Fair, yung mga produkto, mga advokasya, mga iba't ibang mga may gustong ipahayag tungkol sa kalikasan, ay libreng pumunta doon. Libre. Oo, nagko-coordinate lang sila. At the whole 2 days, today and tomorrow, meron doon Eco Fair. At saka meron din tayong mga banda mamaya para sa atin. Oo, hindi lamang indigenous kasi ngayon nagkakaroon tayo ng indigenous music. Maya-maya lamang magkakaroon tayo ng bandang Mayonnaise, tsaka si Lubo Neve makikijam uli na sa atin.
At mamayang hapon naman yung iba't ibang cultural presentations naman. Lahat para tawagan ang pansin ng bawat isa para sa inang kalikasan. So maganda ito dahil dapat po para sa mga viewers natin na hindi lang tuwing Earth Hour or Earth Day or kung may ganitong programa lang ang gobyerno tayo, parang nakikialaga sa ating kalikasan. So ano po ba yung mabibigay nyo na practical tips para dun sa mga na sumusubaybay sa atin ngayon para sa to take good care of our environment? Hindi, ang kailangan talaga ay alamin ng bawat tao na responsable siya sa sarili niyang basura, sa sarili niyang mga kalat, yung mga pag-consume niya ng gasolina, kuryente, tubig. Lahat yan ay dapat na conscious siya na magtipid siya sa paggamit ng lahat. Dahil yan kakabit yan sa total consumption ng ng mga enerhiya, mga resources ng ng Pilipinas. So sino-sino po ba yung mga very special guests natin na aabangan po ng mga viewers natin ngayon dito? Siyempre, nandyan ang ating butihing mayor ng Quezon City na gracious host ng ating celebration today, ang OIC ng Department of Environment and Natural Resources na si Undersecretary Demetrio Ignacio. Nandyan din po ang Presidential Advisor on Climate Change na si Secretary Bebet Gozun at iba-iba pa pong mga executives ng mga businesses na sumali sa ating celebration. At syempre, ang ating mga magigiting na advocates for Mother Earth, yung mga civil society organizations, non-government organizations, at maya-maya lamang mga kabataan naman. Sino naman po yung mga ahensya ng gobyerno ang nandito mamaya? Sumali sa lakad ang Department of Environment and Natural Resources at ang lahat ng kanyang bureaus, pati na rin ang ay kasali din ngayon. At syempre, lahat ng departamento ng Quezon City Government. Para po sa inyo, ano po bang mga environmental laws ang kailangan maipasa dito sa Pilipinas? Well, isang mahalaga ngayon yung zoning. Kasi kaya nasisira yung mga gubat, kasi yung mga palaya, kasi kino-convert sa subdivision. Yes. Tapos yung mga forest, kinakain naman ng agricultural area, ginagawang pasture land. So sa ngayon, sa tingin ko, mahalaga ngayon, ayusin ng gobyerno, ano ba talaga ang gamit ng bawat area? Huwag natin paghaluluin, nagkakagulo eh. Nagkakaroon ng kung sino merong kapangyarihan, sino may business interest, sino may pera, siya nasusunod. Hindi pwede yon kasi mga dagat, mga ilog, dapat yon lahat ay maayos natin. So ngayon naman, discuss natin ng konti lang, rundown lang ng mga proyekto. Nandito ang Trees for Life, Tubong Pinoy Movement, Zero Basura Olympics, Agos Ram Pump Philippines at Earth Day Village. Ano-ano po ba itong mga proyekto na to? Yung mga yan ay yung mga core advocacies ng Earth Day Network Philippines Incorporated. Ano-ano ito? Reforestation, solid waste management, climate change adaptation para sa ating ram pump system, at syempre yung ating environmental advocacy sa pamamagitan ng Earth Day celebration. Ayan, sige. Any last message na lang po to our viewers and would you like to invite them para po ngayon sa Earth Day? Kung saan man kayong parte ng Pilipinas, siguro may malapit sa inyo SM Mall, puntahan niyo dahil meron tayong Eco Fair sa buong Pilipinas yon. At dito sa Quezon Memorial Circle ay pumunta kayo kung malapit-lapit kayo rito at buong araw kami narito para magdiwang ng 2013 Earth Day celebration. Napakasimple lang naman po ng mensahe ng Earth Day, hindi po kailangan ng malaking hakbang para po pangalagaan ng inang kalikasan. Yung simpleng bagay po sa araw-araw ay malaki po ang naitutulong sa ating inang kalikasan. Kung marami tayo at sabay-sabay tayong gumagawa nito, yan ang tunay na diwa ng pagkakaisa, tunay na diwa ng Earth Day, every day, everywhere, for everyone. Ayan, maraming salamat po. Ayan po, lagi po natin tandaan, Earth Day is every day, everywhere, for everyone. At sana po lagi po natin pangalagaan ang ating kalikasan, hindi lamang kapag may mga programang ganitong Earth Day or Earth Hour. Kaya man po, maraming salamat, Mr. Roberto Guevara and Mr. Voltaire Alferez.